Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa umagang ito, nandito na po tayo natutulog sa ating pinapagawaang packing house na yan. So yan, mahigaan na kami. Yan, napakaganda to higaan mga ka-farmers, mga ka-viewers. And then may ano to siya, up and down, may taas, nasa taas ako. Ayan, pwede pa din sa ilalim, no? Makapaglagay tayo ng mga gamit. And then, yun sa baba ang ating packing house. So, ito po ang kabuuang lawak sa ating area. Nasa 11.8. And then, ang naumpisahan nasa mga 6 pa lang na hektarya. So, bukas ang ating final, no, na paglamprey para makapagtanim na po tayo ng gusto nating itatanim din ng mga gulay. Kasi, ang ating tangke malapit naman tapos, smooth na lang kulang, may mga bulb na gate bulb. Yan, ito na ating tangke yan, smooth na lang ang kulang para walang hunob o pwede tayo sa mga waterproofing, no? So ang itatanim natin din ni banda, no, sa malapit sa atin ay una kamatis hanggang doon sa nakita yung may nakatambak ng ipot. Okay, simula dyan, kung napapansin nyo yung isa, mayroon doong ipot din ng manok, no? So, yun po ang tataniman natin ng ampalaya. And then, sa ipot, yung nakita yung isang tapok ng ipot at saka yung may kahoy, sa likod dyan, papunta dun sa dulo, ang itatanim natin ay talong. Okay, so, ang talong natin, kasama doon banda ay hindi siguro bumaba sa mga 2 hektarya, no? And then sa tataniman natin ang alampalaya, simula sa kahoy na yun na chiko at saka yung may ipot papunta din sa may ipot na yon ay nasa mga 1/2 hectares. At dito naman banda sa tataniman po natin ng kamatis ay nasa mga 1 hektarya. And then din banda simula sa gilid na yon at saka sa ating may panel solar, siling haba, and then ang bell pepper natin dyan. Okay, so yun po ang ating plano. Unang itatanim na mga variety sa ating sakahan, no, ng mga gulay. So ulitin ko, dinibanda kamatis, sa bandang gitna ang itatanim natin ay ampalaya, sa bandang dulo sa likod ng chiko ay talong, and then siling haba, bell pepper. Baka sa likod ng kahoyan na yon may mga space, konting space pa, baka makapagtanim po tayo, no, ng bagyo beans o sa baba, dun sa baba na at saka upo. So yun po ang ating itatanim. So ngayon share ko lang po sa inyo ang mga variety ng kamatis, ampalaya, talong na ating mga nabanggit na itatanim na patok sa market, no? So ang location natin ay nasa Taysan, Batangas po tayo. Malapit lang po tayo din sa market, no? So sa aking likuran, highway. So ngayon, share ko po sa inyo ang variety ng kamatis na aking itatanim din. Ang variety po ng kamatis na itatanim ko din, share ko lang po sa inyo yung Diamante Max F1 ng Swiss Seeds Company. And then doon, kung mayroon ng mistisa. Sa Banggandulo, talong na kaliksto. So ulitin ko, ang kamatis, ang variety Diamante Max, sa ampalaya mestiza kung meron na, and then sa dulo talong na kaliksto. Sa atin namang veal ay Sultan F1 ng Swiss. At saka sa sigang natin mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo, ang ating itatanim ay hiwaga, no? Ang ufo natin is Mayume. Okay, so yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ating itatanim na mga variety ng gulay na patok sa market. Okay, so dugang pa nakalaman na ibabahagi ko sa inyo na palagi kong binabanggit, lalo na sa mga baguhan at wala pang alam. Kung papasukin nyo ang talong farmer, ang palaya farmer, kamatis farmer o ano pa na gusto nyong itatanim sa inyong lugar, hanapin ninyo ang area. Una, walang mga punong kahoy katulad nito, no, ofin, para hindi malilom sa mga pananim. And then pangalawa, may tubig. Okay, nagpapagawa tayo ng tangke, and then solar, nagpapabaon tayo ng 10 tubo, no,
para magkakaroon tayo ng tubig pandilig sa ating mga pananim. Kahit sa ganitong panahon, may tubig pa din tayong pandilig para pang-survive lang mga ka-farmers. Okay, pangatlo, malapit sa kalsada. So yung likod ko, kalsada yon mga ka-farmers. Yan, ang gate doon banda, no? Sa gitna. Yan. Okay. So kita nyo na mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber. So una, walang mga kahoy na makalilom sa mga pananim. Unang hahanapin ninyo. Pangalawa, yung area na hahanapin nyo may source sa tubig. Kung wala, magpapagawa para magkaroon ng tubig. Pangatlo, malapit sa kalsada. Alam nyo ba kung bakit itinuro ko sa inyo na walang mga kahoy ang lupang tataniman? Kasi pag halimbawa ay merong kahoy, hindi din gumanda ng sobra ang tanim mo kasi malilom. Okay lang sa mga ganitong panahon, no? Okay lang. Pero pag halimbawa ay tag-ulan, hindi din siya uubra. Okay. And then bakit nasabi ko sa inyo na may tubig? Para makasurvive siya lalo na sa ganitong panahon. So may area tayo doon, yung farm 1 natin, share ko lang po sa inyo para sa kaalaman sa lahat. May dalawa tayong solar, no? Sobrang lakas, pero kahit sobrang lakas dahil sa sobrang tuyo ang lupa at nagabitak-bitak na, parang mabagal siyang dumaloy sa gitna kasi pinapadaan natin sa gitna. Hindi lang puno ang ating binabasa, pati na din ang gitna. Ang purpose parang malambig sa puno ng ating halamang tanim. So may mga nag-suggest naman, sir, magawa ka na lang ng drip irrigation. So ang drip irrigation pwede naman, pero ang mababasa ang puno ra. So sa bandang gitna napakainit din, no? So mapipil pa din sa tanim natin na talong na ang init kasi ang gitna ay sobrang tuyo. Kaya nga mas pinili ko na ipadaan sa gitna para malamig ang gitna pati na din ang puno ng ating talong. So ang drip irrigation pwede, no? Pwede. Pero ang mababasa ang puno lang. Okay, so makakasurvive siya sa sobrang init at saka makakalis sa trabaho. And then sunod mga ka-farmers, mga ka-viewers, pag halimbawa ay meron ka ng produkto, hindi ka mahirapan. Katulad sa akin, may packing house ako. Sa packing house, halimbawa mag-ani ka and then napakainit, hindi mo pa siya ma-classify o ma-ifandol. So may imbakan ka na dito mo ilagay para hindi mainitan sa araw. So yun po ang mga dapat nating ihanda, no? Kung balak mong papasukin ang farming. So mas maganda alam natin kung ano ang mga pangunahing pangailangan bago natin umpisa ang pagtatanim ng kahit anong uri ng mga pananim. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Bye bye and God bless. Thank you.